ginagamit sa mga binebenta nilang inumin. Hindi rin daw naiintindihan ang nakasulat sa label ng powder, gulaman at iba pang pangsahog. Sabi ng food handler, utos daw ng amo niya. So it is worrisome because it is located on a very famous mall. Noong isang linggo pa nagsimula ang CHO sa paglilibot at pag-iinspeksyon sa mga registered refreshment parlor sa lungsod. Sa 19 na tindahan, 2 ang natukoy ng CHO na gumagamit daw ng expired na pangsahog. Nakuha sa mga tindahan ang 22 pack ng powder D at 3 kahon ng mga pangsahog. Dagdag pa ng CHO, kawawa ang mga customer na bumibili ng nasabing inumin dahil hindi nila nalalaman na expired na pala ang mga pangsahog nito. Nananawagan din sila sa pamunuan ng mall na suriin ding mabuti ang mga ibinibenta ng kanilang mga tenant. I will be contacting FDA about it para po magkaroon kami ng joint inspection sa mga ganyan. They can face legal sanctions imposed by us. We'll be recommending it to the city legal kung ano't ano man mapag-usapan namin. Ayon sa ilang tindera, hindi naman daw kumonte ang kanilang mga customers sa kabila ng insidenteng nangyari sa Maynila, kung saan 2 ang namatay matapos makainom ng kontaminado umanong milk tea. Tinitiyak naman daw ng mga tindera na malinis at ligtas para sa kalusugan ng kanilang mga customer ang kanilang mga produkto. Oo, bago. Hindi siya expired. Kanan man among kuan na mga bago. Bumuo na ng task force ang CHO na mas tututok sa investigasyon sa mga nasabing tindahan. Sara Hilomen Velasco, Nagbabalita, Pilipinas.